ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po natin sinabi na malaki ang tsansa ni Terence Crawford na makuha ang award bilang Fighter of the Year sa taong 2025. Matapos nito tinalo si Canelo sa bakbakan at naging undisputed champion sa tatlong dibisyon. Nalalabuan kasi tayo mga idol na makuha ni Inoue ang award na to dahil kahit 4 na beses ito napalaban ngayong taon, mas lamang pa rin si Crawford dahil malaking isda talaga ang tinalo nito na si Canelo. Pero ngayon mga idol, tila hindi na tayo sure sa ganitong bagay. Matapos kasi mga idol ang sigalot ni Crawford sa WBC kung saan tumakas ito sa kanyang obligasyon na magbayad ng sanctioning fee sa WBC na para sa atin mga idol, malaki talaga magiging epekto nito sa selection na mananalo ng Fighter of the Year. At ayon sa The Ring Magazine pa mga boss, bukod na si Naoya Inoue daw ang nag-iisang undisputed ngayon sa boxing sports. Sa laban daw ng hapon kay Alan Picasso mga idol, meron malaking history na gagawin si Inoue kapag siya ang nanalo sa bakbakan na to. Ito nga mga idol ang maging The Ring Magazine champion na 4 na beses dinipensahan ng titulo sa bakbakan. Huling nakagawa pa nito mga idol si Larry Holmes noong 1983 pa. Ibig sabihin nito mga idol, sa loob ng 42 years, si Inoue lang makagawa ulit nito at isa malaking pogi points talaga ito mga idol para kay Inoue para manalo sa Fighter of the Year. Sakaling kay Inoue talaga mapuntang awards na to mga idol, siguradong iyak talaga dito si Crawford. Halos lumabas nga si Crawford sa balat nito mga idol nang hindi siya pinili na maging Fighter of the Year nung tinalo nito si Spence, Fighter of the Year. Ngayon na tinalo nito si Canelo, hindi pa rin siya mananalo dito. At ang masakit talaga dito mga idol, sa kadami-dami ng record na ni Crawford, ni isa hindi pa ito nakatanggap ng award na Fighter of the Year. Si Inoue kung manalo ngayong taon, 2 beses na nito nasungkit ang award, kaya malaking sampal talaga ito mga idol para kay Crawford. Ipanalangin na lang nito mga idol na wag manalo si Inoue kay Alan Picasso sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging panayam naman po ng unbeaten legend na si Mayweather Jr. matapos maikas ang laban nito kontra kay Mike Tyson na posibleng ganapin sa Marso na gaganapin sa Afrika, ibinahagi naman po ni Floyd mga idol ang kwento kung bakit ayaw na ayaw nito masaktan sa bakbakan at bakit depensa daw palagi ang priority nito sa laban. Ayon sa kanya mga idol, meron daw sila lahi na sakit sa utak o pag-iisip. Hindi daw alam ni Floyd mga idol kung nasa dugunan nila ito ng mga Mayweather o nakukuha lamang ito sa pagboboxing dahil ang tito daw nito na si Roger Mayweather na siya dati ang trainer ni Floyd. Nakakalimutan daw nito ang pangyayari minsan mga idol at ito din daw ang sanhin ng kanyang pagkamatay. At ngayon daw mga boss, ang ama naman mismo ni Floyd na si Senior, minsan daw hindi siya kilala ng kanyang sariling ama kaya natatakot daw si Floyd na baka siya na daw ang sunod na magkakasakit. Kaya noong lumalaban pa daw ito sa pro, importante daw talaga kay Floyd ang depensa. Ayaw daw kasi nito mabaldado ng maaga kagaya ng kanyang ama at tiyuhin. Well malamang mga idol, ito na rin siguro ang dahilan ni Floyd kung bakit ayaw nito makipag-rematch kay Manny Pacquiao kahit maraming pera pa ang makukuha niya sa bakbakan dito. Alam kasi nito mga idol na matalino na fighter ito si Boss Manny. Gusto ng Pinoy ng rematch dahil alam na nito kung paano saktan si Floyd. Kaya 10 taon na nakalipas mga idol, wala pa rin rematch na bakbakan ang nangyayari sa kanila.